Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So balitang-balita ngayon mga idols itong post ng ABS-CBN News na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. on Monday welcomed the possible establishment of an ammunition production and storage facility in Subic Bay by the United States. So winelcome po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang plano ng US na mag-establish ng ammunition warehouse factory in Subic mga idol. My God. So guys, all I can say is we're doomed. Wala talaga tong mag-administration na to. So guys, ito po ang real talk ha. Real talk. Sakali mang sumiklab ang digmaan dyan sa Taiwan between China and America, puta syempre damay tayo dyan. At dahil may EDCA sa Pinas na kung saan naka-establish ang mga US bases sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan, sa Basa Air Base sa Pampanga, sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu, sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, dyan sa Naval Base Camillo Ocias, Santa Ana, Cagayan, dyan sa Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, sa Camp Melchor F. de la Cruz, sa Gamo Isabela, at dyan po sa Balabac Island sa Balabac, Palawan din. So yan guys ang siyam na base militar ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Ang magiging target ng China. So automatically damay po talaga tayo mga idol. Parang yung nangyari lang nung World War II. Diba? Kaya tayo sinugod ng mga Hapon dahil may mga US bases po dito sa Pilipinas, diba guys? Gaya na lang po ng mga US bases sa Luzon. Gaya po ng mga bases sa Naval Base Manila, Cavite Navy Yard, Sangli Point, Subic Bay Naval Base Zambales, Fort Mills Corregidor Island, Bataan Peninsula, dyan sa Clark Air Base sa Pampanga at Fort Stotzenburg. At syempre kasama rin po dyan ang Del Carmen Airfield, Del Monte Airfield, Iba Airfield, Nichols Field, dating airport sa Pasay, Nelson Field, dating airport sa Makati, ngayon sa Manila Golf and Country Club at Ayala Triangle, dyan sa Leyte Samar Naval Base, Naval Base sa Guian Samar, Naval Station at Tacloban, Leyte. At di lang yan mga idols dahil nagtayo rin po ang US ng mga pasilidad para sa komunikasyon, pagkasanay at depensa sa iba't ibang lugar tulad ng Cebu, Palawan, Tawi-Tawi at Apari, Cagayan. Ang mga lugar na ito ay naging mahalaga rin sa pagsuporta sa mga operasyon sa Southern Philippines at Borneo. So yung mga US bases na yan mga idol ang naging sentro ng opensiba at depensa ng US at Pilipinas laban sa pagsalakay ng Hapon noong 1941 hanggang 1942 at naging staging point naman para sa pagpapalaya sa bansa mula noong 1944. So kung noong World War II sinalakay ng Hapon ang Pinas dahil may mga US bases dito sa atin, ngayon naman posibleng China naman po ang sumalakay sa atin dahil sa mga US bases pa rin dito sa atin mga idol. Wala ba talaga tayong kadala-dala? Ha? Alam niyo guys, we had a good relation with China during the time of Tatay Diggs. Pero ngayon, di ba, wala na. Dahil sunod-sunuran si Bangag at puppet na siya ng Amerika. Kaya kung magkakagulo ang China versus Taiwan and Amerika, ang Pilipinas ay madadamay talaga. Noong panahon ni PRRD, putya kung di niya kinaibigan ng China, malamang collateral damage dapat ang Pilipinas noon. Kasi kung nagpadala sa galit noon si PRRD dahil sa pagsakop kuno sa Spratly at Scarborough Shoal, putya nagamit sana tayo ng Amerika sa dream war nila laban sa China. Kaya pasalamat tayong lahat dahil di yun nangyari. At lahat ng yun mga idol ay dahil sa napakahusay na estratehiya ni PRRD nung siya pa ang ating presidente. Kaya swerte po talaga tayong lahat mga idols. At guys, ngayon naman ay nag-a-apply po si DOJ Secretary Remulla para sa posisyon ng Ombudsman. Well, check po natin kung karapat-dapat ba siya sa posisyon na yan mga idols. Let's go! So guys, ito po ang qualification para sa posisyon ng Ombudsman, okay? So ayon po sa Ombudsman Act of 1989 ng Republic Act number 6770 at sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang isang ombudsman ay dapat na isang natural-born Filipino citizen. Well, okay, pasok siya dito. Mukha naman siyang Pilipino, no? Na may asal Pilipino. Kaya okay, pasok siya dito.
hindi bababa sa 40 taong gulang. Well, lagpas-lagpas na po siya dito kasi 64 na po siya mga idols. May recognized probity and independence, katapatan at kalayaan mula sa impluensya. Yun lang mga idols. Bagsak siya dito. Mga idols kung bakit? Kasi po ito po ang pinakamalagang qualification para sa isang ombudsman. Dahil ang ombudsman ay dapat maging independyente mula sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kabilang na ang ehekutibo. Ang isang kandidato na may malakas na ugnayan sa kasalukuyang administrasyon ay maaaring pagtalunan sa konteksto ng kanyang kakayahang maging ganap na walang kinikilingan. Nako, Remulla, mukhang problema yan na. At di lang yan mga idol dahil si Remulla po ay miyembro ng cabinet ng kasalukuyang Pangulo at nagmula sa isang pamilyang may malakas na koneksyon sa politika. Kutsa kamakailan lang nagkaroon siya ng statement at attitude na nakakuha ng atensyon tulad po ng kontrobersya sa kanyang anak at ang kanyang mga pahayag tungkol sa International Criminal Court or ICC at lifestyle checks. Okay, so tagilid siya dito mga idols. -1 points na siya kaagad sa usaping ito. So ano ba ang next qualification mga idol na dapat natin tingnan? Well, isang miyembro ng Philippine Bar or abogado. Ayon sa aking pananaliksik, oo daw mga idol, abogado daw siya. Abogado. Sunod, merong hindi bababa sa 10 taon ng legal practice or judicial experience. Ayon sa aking pananaliksik mga idol, oo daw, pasok din daw po siya dito. Pero dito sa huli, tagilid na naman siya dito mga idol. Dahil hindi daw po dapat naging kandidato para sa anumang elective national o local office sa huling eleksyon. Bagamat nakasaad sa batas na hindi dapat naging kandidato sa huling eleksyon, ang pangkalahatang perception ng isang kandidato bilang politikal ay maaaring makaapekto sa kanyang kredibilidad bilang isang independent na tanod bayan or ombudsman mga idol. So -2 agad sa qualification si DOJ Secretary Crispin Remulla mga idols. Pero dahil kaalyado siya ng presidente, malamang magkaroon niya ng exemption. So kahit -2 na po siya sa qualification, basta ang presidente ay katropa, pasok pa rin yan. Sigurado. Diba boss? For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.